Sixers magaling mamili, kumuha ng player matapos magtapos ang season ni Embiid. LA Lakers naghahanap pa ng improvement, PJ Tucker sa buyout, at Warriors gumawa ng hakbang bago ang laban sa Sixers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. Sa natitirang ilang linggo sa regular season, patuloy na nagiging magulo ang kampanya ng Philadelphia Sixers. Ang pangunahing big man ng team, si Joel Embiid, na naglaro lamang sa 19 na laro ngayong season, ay tuluyang naglagay ng huling pako sa kabaong kaninang umaga. Bukod pa rito, habang patuloy na sumasandal sa maliit na pag-asa upang makapasok sa playoffs, kinuha nina Daryl Morey at ng kanyang grupo ang isang dating manlalaro ng Lakers. Ito na kaya ang huling pagsubok nila? Si Shams Charania ang nagbigay ng maagang babala sa mga fans bago pa dumating ang masamang balita. Ilang araw na ang nakalipas, ibinahagi ng NBA Insider na sasailalim si Embiid sa isa pang operasyon para sa kanyang matagal nang iniindang injury sa tuhod, isang desisyong nagtapos sa kanyang kampanya ngayong season. At gaya ng kanyang iniulat, kinumpirma ng Sixers ang opisyal na anunsyo tungkol sa Cameroonian center. Bukod pa rito, sinabi pa ni Charania na maaaring makaligtaan ni Embiid ang bahagi ng susunod na season. Kailangan nating hintayin ang opisyal na kumpirmasyon tungkol doon, ngunit isang bagay ang tiyak. Patuloy na naniniwala ang Sixers kay Joel Embiid bilang bahagi ng kanilang pangmatagalang plano. Ngunit paano naman ang kasalukuyang season? Ano ang plano nila? Ang sagot, pumirma sila ng two-way contract kasama ang dating Lakers player na si Jalen Hood-Schifino na naging bahagi ng trade para kay Luka Doncic. Si Hood-Schifino na 21 taong gulang ay maaaring hindi kabilang sa pinakasikat na mga manlalaro ng Lakers, ngunit dumating siya sa liga na may mataas na inaasahan. Pinili siya ng team bilang 17th pick in 2023 NBA Draft. Sa pangkalahatan, kilala ang scouting team ng Lakers sa pagpili ng mahuhusay na talento. Tingnan na lang natin ang mga pangalan tulad ni Julius Randle, D'Angelo Russell, Brandon Ingram at Lonzo Ball. Mananatili man sila sa koponan o hindi, isa na yung ibang usapan. Pero walang duda, magaling silang pumili. Kaya isa rin kaya si Hood-Schifino sa magagandang pagpili. Mapupunan ba ni Jalen Hood-Schifino ang pagkawala ni Joel Embiid? Oo, alam kong ito ay isang nakakagulat na tanong. Paano mapapalitan ng isang sophomore player na hindi pa lubos na napapatunayan ang sarili, ang isang dating MVP, ngunit wala ng ibang option ang Sixers? Ito na ang kanilang huling pagsubok. Ang kanilang sugal noong 2024 offseason for Paul George ay hindi gumana. Ngayon, mayroon na lamang silang 24 na laro upang makapasok sa play-in tournament. Tingnan natin ang background ni Hood-Schifino at kung ano ang maiaalok niya sa Sixers. Sa kanyang rookie season, agad siyang nagkaroon ng malaking setback matapos makaranas ng left hamstring strain. Dahil dito, nakapaglaro lamang siya sa 21 laro na may average na 1.7 points in just 5 minutes per game. At ngayong season, 2 laro pa lang ang kanyang nilalaruan. Kaya naman hindi natin masyadong matukoy kung ano talaga ang naidulot niya sa Lakers. Dagdag pa rito, tinanggihan ng Lakers ang team option upang mapanatili siya sa kanilang roster sa ikatlong taon. Sa huli, nananatiling isang malaking tanong kung si Hood-Schifino ay magiging sagot sa problema ng Sixers. Pero sa puntong ito, wala na silang masyadong pagpipilian. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Los Angeles Lakers ay patuloy na nagpapatibay ng kanilang bagong roster habang naghahanda sila para sa postseason. Mas mahusay ang naging takbo ng Lakers kaysa sa inaasahan ng marami at patuloy silang nananatiling isang matibay na puwersa sa Western Conference. Ang isang kahinaan ng Lakers ay nasa kanilang frontcourt. Matapos nilang ipagpalit si Anthony Davis, medyo kulang na sila sa sukat at maaaring maging problema ito sa hinaharap. Gayunpaman, nagawa ng koponan na maayos ang kanilang posisyon sa loob ng court kahit na wala silang masyadong sentro. Pero maaaring maghanap pa rin ang Los Angeles ng karagdagang talento para palakasin ang kanilang roster. Isang kamakailang transaksyon mula sa Toronto Raptors ang maaaring hinihintay ng Los Angeles. Kamakailan lang ay inilabas ng Raptors ang veteranong forward na si PJ Tucker at maaaring tingnan ng Lakers ang posibilidad na kunin siya sa buyout market. Hindi pa naglalaro si Tucker ngayong season at ipinagpalit siya ng Los Angeles Clippers bago ang NBA trade deadline. Bagamat hindi lubos na masosolusyonan ni Tucker ang problema ng Lakers sa sentro, naglaro na siya bilang center noon
hindi na siya katulad ng dati niyang laro, ngunit maaari pa rin siyang magbigay ng ilang minutong kalidad na depensa at rebounding para sa koponan. Maaaring gamitin ng Lakers si Tucker sa ilang minuto sa laro upang mabigyan ng pahinga ang iba pang mga manlalaro sa huling bahagi ng regular season. Kahit pa undersized siya, nakilala si Tucker sa paglalaro ng mas malaki kaysa sa tunay niyang sukat. Bukod dito, madadala rin ng veterano ang kanyang karanasan sa kampyonato dahil nanalo siya ng titulo kasama ang Milwaukee Bucks noong year 2021. Maaari siyang maging isang maayos na option upang mas maging lumalim ang roster ng Lakers at magbigay ng karagdagang katawan para sa crucial stretch ng season. Hindi pa tiyak kung magdaragdag pa ng talento ang Lakers sa kanilang roster, ngunit wala namang mawawala kung susubukan nila. Alam ng Los Angeles na papalapit na ang playoffs at nais nilang maging handa pagdating ng oras na iyon. Speaking of signings, plano ng Warriors na papirmahin si Kevin Knox para sa ikalawang 10-day contract ayon sa isang source na kinumpirma kay Monty Poole ng NBC Sports Bay Area noong Biyernes. Unang naiulat ang balita ni Anthony Slater ng The Athletic. Sinamantala ni Knox ang kanyang oras sa loob ng court mula nang maidagdag siya sa roster ng Golden State na may shooting percentage na higit sa 50% with 29% player efficiency rating in just 7.3 minutes per game sa kanyang 5 appearances ngayong season. Kasama rito ang isang matinding slam dunk sa panalo ng Golden State laban sa Charlotte Hornets noong Martes. Nagpakitang gilas si Knox sa kanyang 28 panimulang laro para sa G-League affiliate ng Warriors kung saan nag-average siya ng 21.8 points, 8 rebounds, and 2.4 assists in just 32.6 minutes per game. Niyakap ni Knox ang kanyang panahon sa Santa Cruz at ibinahagi niya sa NBC Sports Bay Area's Dalton Johnson ang halaga ng pagkakaroon ng consistent reps upang mapabuti ang kanyang laro. "If I perform better and play better up top, I won't be here," sinabi ni Knox kay Johnson bago ang laro ng Santa Cruz Warriors noong Enero 24. "Being down here, I don't really take it as a demotion or anything. I take it as you come down here to learn and learn under a great system. Work on things you need to work on." Agad na pinuri ni Coach Steve Kerr si Knox matapos ang kanyang maikling pagpasok sa blowout win ng Warriors laban sa Sacramento Kings noong Pebrero 21. "So proud of Kevin," ani Steve Kerr. "He's been through a lot, coming around and committing to his time in Santa Cruz and getting better and improving. I think he can help us. He only got in for a few minutes at the end, but you see the talent. I have no doubt that there's going to be some games where we put him out there and he's going to help." At iyon nga ang ginagawa ni Knox, tumutulong sa koponan at malamang na ipagpapatuloy niya ito habang nagpupursige ang Golden State para sa isang pwesto sa Western Conference Playoffs. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa signings na ito?